mo sa iba, sa book of Matthew chapter 4. The book of Matthew chapter 4. Matthew chapter 4. Salamat po sa ating mga bisita mula po sa Batista ni At kayo po ay ilang month tayo, halos mahigit 1 month na po tayo sa lugar na yan. Book of Matthew chapter 4. Pakishare ang Bible sa inyong mga katabi, sa Bible. Matthew chapter 4. At kung kayo pinari na ay magkaroon tayo po ng palitang pagbasa mula po talagang 18 hanggang 22. Hindi na po kayo? Verse number 18. Ako muna, and Jesus, walking by the Sea of Galilee, saw two brethren, Simon called Peter, and Andrew his brother, casting a net in the sea, for they were fishers. Now, ulitin niyo po yung salitang follow me. Okay po? Follow me. And they straightway left their nets and what? And what? Followed him. Ulitin niyo rin po yun, ha? Sabi ng Lord, follow me. And they followed him. Kayo naman? Alright, he called them, tinawag niya sila, atay na, and they immediately left the ship and their father and followed him. Now, what is John chapter 10 verse 20, John chapter 10, 27, sabi ng Panginoon, my sheep, hear my voice. Dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig, and they follow me. Now, sa Bible, maraming ulit na ang Panginoon susunod ay dito na nangawagan, follow me. Follow me. At ngayon, maraming tao sa kasalukuyan, they claim na sila may believer ni Christ. Nagkasabi sila na tinanggap kami tumanggap kay Kristo, kami nanampalataya, pero iilan ang makakapagsabi na sila'y tagasunod ni Kristo. Are you listening? Are you listening? Madaling i-claim na aking tumanggap. Madalas natin napapakinggan, inulit ko na. Madaling i-claim na kami imahan ng palataya. Pero ilan ang makakapagsabi at ilan ang makapagpapato na sila'y tagasunod ni Kristo. Amen, Kristo? Now, yes, naniniwala ako na marami din ang magsabi na sila'y sumusunod sa Panginoon. Naniniwala ako na kung isa-isa tayong lalapitan, tatanungin na, ikaw ba'y follower ng Lord? Ikaw ba'y sumusunod sa Kanya? Naniniwala ako, sabihin mo, sumusunod ako. Pero sinabi nito ay ibig kong para bang magkaroon tayo ng check-up upang makita po natin if we really following the Lord. Kaya yun ang aking title ngayong gabi. Sabi ng Lord, follow me. Alright? Sabi ng Lord, my sheep hear my voice and they follow me. Now, ating pag-usapan what it means to follow Jesus. What it means to follow Jesus. Ano bang ibig sabihin ito? At ngayon, ibig ko lang itanong mo sa iyong sarili, ako nga ba'y sumusunod sa Panginoon? What it means to follow the Lord? What it means to follow Jesus? Ay, ibig kong kunin yung ating lesson, at ibig ko na ma-share nyo dito sa mga Bible study nyo, ha?
O tumayo muna tayo ng pagdating ng Diyos. Salamat sa gabi ito. Salamat po sa iyong pagbibigay ng bunga sa mga labor ng iyong mga anak, sa lugar, sa mga iba-ibang lugar, kagaya po ng community. Salamat din, Lord, sa gabi ito na kami muli mong inipon para mag-usap ng mahalagang mga salita. Ako'y dumadalangin ka ng Diyos. Ako'y humihiling sa iyo na muli po kong gabi ito, Lord, na bawat isang narito ay makapagsabing napakinggan nila at nakaunawa sila ng salita ng Diyos. At ako'y gamitin mo lamang, sumasamo, nagpapaubaya, nagkapasako, at gamitin mo pong kasangkapan ng iyong malito. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. What it means to follow Jesus. Naulitin ko, naniniwala ko talagang sa bawat nagkiklaim na Kristiyano ay madaling sabihin na ako'y sumusunod. Okay? Kaya tingnan natin talaga anong ibig sabihin. Anong ibig sabihin ng pagsunod kay Kristo. Now, notice verse number, ito aking mga grab, Number one, number one, ay ibig kong notice verse number 17. Andiyan kayo? Ulit? Sa chapter 4, andiyan kayo? Now, pinigin po yung sinundan na salita. Okay? Alright. Verse 17, tayo lahat. From that time, Jesus began to what? Preach and to say, repent, for the kingdom of heaven is at hand. Now, ano po kita? Number one, it means what? Following the preaching of Jesus. Nakatingin po? Nakatingin po? Alam mo sabihin, number one? Alam mo ibig sabihin ng to follow Jesus is there? Yes, it means following the preaching. It means following the preacher and his preaching. Si Christ yung preacher eh. Nakikinig kayo? Si Kristo ang nangangaral. Okay? At itong mga tao ito ay nakapakinig ng pangalan ni Kristo. Amen siya? Amen? Amen? Now, alam natin kung paano mag-preach ang Panginoon. Paano siya mag-preach? Plain. Amen? And what? Direct. Nakikinig sa akin? Hindi siya nagtatawag ng kalbuhanan. Okay? Kung ano ang kailangang mapakinggan ng talyon ang kanyang ipinangaralan. Can you imagine, kaharap niya yung mga Pariseo? Anong tawag niya sa mga Pariseo? Kanyang mga ulupong? Ano niya sabihin? Amen? Can you imagine, in John 8:44, sinabi niya diretso, ang pagkatao ng mga nasa harap niya. Ano sabi niya sa mga kalat niya? John 8:44, ye harap niya pa, pagkatao, ye harap. Okay, ano? Kayo ay sa inyong amang Diablo. At ang mga nais ng inyong amang ang ibig niyong gawin. Anong sabi pa niya sa mga village leader? Kayong mga bulag, paano ang bulag ay aakay sa kapwa bulag? Nakikinig kayo? Ano sabi niyo? Pareho kayong mahuhulog sa hukay. Alright? So, anong ibig sabihin? Bago kayo pangalan ng Bible, siguraduhin yung ipinapangalan nyo, natanggap ninyo. Amen? Inaakay mo sila sa katotohanan pero hindi nyo alam ang pangalan. Yan, binigay sa araw, kasama ko si Ate Pin, tinutulungan kami doon sa doon sa lugar niya, mga kapatid niya. Sabi niya, tinutulungan niya doon, yung disciple niya rin yung tatlong babae. Sabi ko, Jomar, paano mag-disciple sila? Ay, mismo ikaw sasabihin mo, hindi mo tiyak kung sa langit ka pupunta pag ikaw ay namatay. Hindi ba? What does it mean to follow Jesus? Yes, it means to follow His preaching, to follow the preacher. Alright? At ang Panginoon, at maging yung kanyang mga gusto, kung sila po yung mangarap, maliwanag.
Nakikinig kayo? Very plain. To declare the truth. Ay kung binabangit sa mga pictures natin, kapag kayo nag-preach, okay, preach the word. Preach not to impress the people, but to express the truth. Amen? Hindi tayo tatay para magmagalit. Hindi tayo tatay para ipakita marami tayo. No. Ang kailangan ng mapakinggan ay hindi kung anong alam ko, kundi ano ang katotohanan. In the book of 2 Corinthians 3, verse number 12, ini po ang Bible po ninyo. 2 Corinthians 3 and number 12. Nung nakaraan, Biyernes ba yun? O Saturday. Yung kapatid ni Brother Stanley, pinuntahan ko. Nabi yung mga kamag-anak ko. Yung kamag-anak ko lang, yung kanyang asawa, bihirang makita. Talaga sabi ko, mga kamag-anak. Hindi ko na sinabi mga kadita. Talagang direct, mga kamag-anak. Muli ang tanong ko, kung sakaling dumating ang kamatay sa'yo, saan tayo pupunta? Okay, walang relihiyon na makapagdadala sa'yo kalangitan. Walang katoliko, hindi yan ang daan patungo sa langit. Alright? Tiyakin mo lang tumupuntahan mo. May Kristo na matagamuhay muli, upang kung tatagin mo magkaroon ka ng buhay ng lahat. Now, in 2 Corinthians 3, verse number 12. Tayo binabagay, no? Kapag tumayo ka at nag-preach ka, no? Isipin mo na kalamihan sa mga nakikinig sa iyo, baka yun na lang ang pagkakataong mapakinggan ka. Alright? Siguraduhin mo na naunawaan niya na parang ganyan maliwanag paano maligtas. Gusto mo niya o hindi, mensahe ang mahalaga nakaabot sa kanya. Nabigyan mo siya ng pagkakataon paano makatiyag ng kanya. Yung in 2 Corinthians 3, verse number 12, nandiyan po kayo? Hindi po verse number 12. 2 Corinthians 3, yes. 3, 12. Okay, ready? Oh, mali ang plata ko. Second Corinthians 3. Okay. Yes, nandiyan na kayo? Sabay-sabay. Seeing then that we have such hope, we use what? Great plainness of what? Speech. Sa Tagalog? Yaman nga mayroong kayo-gayo, yaman din na mayroong ganong pag-asa, ay ginagamit namin ang buong katapangan ng what? Pananalita. Sa English, what? Plainness. Kasi plainness, simple, practical. Amen? Amen? Madaling maintindihan. Ngayon, paano sila makasusunod sa pinapangalan kung hindi naman naintindihan? Diba lang eh? Kaya nga, ang kailangan plainness of preaching. Alright? Maunawaan nila na si Kristo ang kailangan bilang sundan. Alright? Kaya it is following the preaching of Jesus. Maliwanag ba? Kaya ang sabi ni Pablo kay Timothy, preach the word. Yung salita ang ipangaral. Huwag yung opinion mo, huwag yung kung anong paniniwala mo, kundi the word of God, the Bible ang iyong pangaral. Alright? Yes, sa ganun paraan ay matutuhan nila, no? Paano sundan yung pangaral ng ating Panginoon Kristo. Natin ko siya, no? Naniniwala ako, kapag when a person gets saved, kapag ang isang tao ay tunay pong naligtas, they are being asked to follow Jesus. Amen? Amen? Ako rin ng Book of Titus. Alright? Merong condition na sila
sumunod sa Panginoon. Alright? Okay? They are being asked to follow the Lord. No? The preaching of Jesus. Okay? Alright? At sundin yung kanyang sinabi. Kaya what it means to follow the Lord? Yet it means following the preaching of Jesus. Number 2, it is following a life. Following a life. Sabi ni Jesus, I am the way, the truth, and what? The life. Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Kaya pangalawa, no? Alright? Ang ibig sabihin ng pagsunod kay Kristo, yes, pangalawa, it means following a life. Okay? May buhay kang sinusundan. Ha? Meron kang buhay na iyong tinutulasan. Nakikinig ka sa akin? Amen? Amen? May nakuha kang tamang modelo ng buhay. Pagkinig ko natin, okay, Matthew chapter 4, verse number 5, pagkinig ko. Matthew 4:20. Alright, nandiyan kayo? Again, teka. And sabi ni Kristo, follow me. Magsisunod kayo sa akin. Ha? Maliwanag ba? Maliwanag ba? Magsisunod kayo siya. Now, listen carefully. Now, itong mga tao ito, naligtas na tama? Amen? Baptize na sila ni John. Di ba? Please, tama? Amen? At ngayon, darating si Kristo, at tinawag silang sumunod. Ha? That is verse number 20. So, sabay ka, okay? Alright. And they straightway left their what? Nets. And followed, sunod, him. Nakabig po? Mayroon silang sinundan. Sino sinundan nila? Si Kristo. Amen? Sinundan nila yung mga ngaral. Amen? Sinundan nila yung aral. At sinundan nila yung nangaral na si Kristo na siyang buhay. Okay, sabi ko na, when a person gets saved, they are being asked to follow the Lord, the life of Jesus. Di ba namin? The life of Jesus. Now, in John 13:15, sabi ni Kristo, ako'y nag-iwan sa inyo ng halimbawa para gawin din naman ninyo. Diba ba? John 13:15? Amen? Meron ba tayo ng Baptist? Ako'y nag-iwan sa inyo ng halimbawa para gawin din naman ninyo. Also, in the book 1 Peter chapter 2, 21, din po. 1 Peter 2, verse 21. 1 Peter 2 and 21. Alright, nandiyan na kayo? 1 Peter 2:21. Kung nakita niyo po, sabay-sabay ka ha? Sabay-sabay. Ready? Basa. For even hereunto were ye what? Called. Because Christ also suffered for us, then leaving us what? An example. Para sa amin, in example, that you should follow His steps. Kaliwanag ba? Amen? Amen? Kaya anong ibig sabihin ng pagsunod kay Kristo? Ano yung pangalawa? It means what? Following Christ, following the life. Diba? Yung example, yung halimbawa iniwan sa atin ng ating Panginoon Kristo. Ano yung ito? Amen? Bakit yun? Nung siya nasa lupa, na talagang ibig niyang nakita ng lahat ng tao kung paano siya mamuhay. Di ba? Ano yun siya? Remember in Matthew 11:28-20, sabi Kristo, come unto me. Ano yun siya? Come unto me, all ye that are labor and heavy laden. Amen? And I will give you rest. And take my yoke upon you and learn of me. Diba namin? Learn of me. Mag-aral kayo sa akin, for I am meek
Sabi niya minsan, no? In John 8, kung ano sabi Kristo, I am the light of the world. Tama? Ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang mga sumusunod sa akin ay lalakad sa liwanag, hindi na sa kadiliman. Hindi siya nag-aanyari. Kaya nga, to follow Christ means to follow a light. A light. Nag-iwan siya ng example para gawin din natin yung kanyang ginawa. Are you listening? Now, ano na example? For example, in Mark 1:35, nagbigay siya ng example how to pray. Mark 1:35. Kasi ng Mark 1:35, or just it? Ano tayo? Mark 1:35. Pakiba, tayo na. Hindi na kayo, kinig nyo? Pakalabas. At nagbangon siya ng madaling araw. Malalim pa ang gabi. Lumabas at napasya isang dakong ilan at doon ay what? Ikaw mo? Nagbigay siya ng example. Nagpakita naman, kung siya na anak ng Diyos, ipalamig, nagpahalaga sa prayer, dapat magpahalaga ka rin. Kung siya bang Panginoon natin, ipinakita sa ating kailangan natin ng prayer, kaya higit mo kailangan. Are you with me? Una, how to pray. Pangalawa, how to love. John 13:1. Tingnan niyo po, pinakita paano umibig. Ang pag-ibig ay hanggang sa katapusan, hindi natatapos yan. Nakikinig kayo? Ang pag-ibig ay hindi nakabase sa damdamin. Kaya na, hindi mo maraming mag-asawa ngayon kung wala sa Lord. Naghihiwalay. Ang katwira, ayaw na magkabalikan, wala na akong nadarama sa kanya. Mali. Ang true love ay hindi emotion. Are you with me? Ang love ay what command. Amen? Husband, love your wife. Amen? Kung sabihin, wala na akong nadarama. Sige ka. Are you with me? Read the Bible. Okay. Basahin natin muna sa King James Bible. Tignan niyo yung example na pinakita. How to pray, how to pray. Okay. Sa King James Bible muna. Andiyan na po kayo? Ready, kagad. Now, before the feast of the Passover, when Jesus knew that his hour was come, that he should depart out of this world unto the Father, having loved his own which were in the world, he loved them unto what? Huh? He loved them unto what? He loved them unto the end. Dito mo? Sa Tagalog, ano? Sa Tagalog, inibig niya sila hanggang saan? Pakalakas, inibig niya sila hanggang saan? Pakalakas ka? Hanggang katapusan. Ito, walang patid. Amen? Sabi niya na sa John 15, di ba? Okay, wala ng pag-ibig na hihigit pa nito. Naibigay ng isang tao ang kanyang buhay alang-alang sa kanyang mga kaibigan. But God commended His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Namatay siya para sa mga kasalanan. Di ba? What it means to follow Christ? Yes, it means to follow His preaching. Di ba na? Follow His preaching. Kami po, huwag kang maging tagapakinig lang, kundi huwag tagagawa kung napakinggan mo. Siguraduhin mo, every Sunday morning, Sunday night permitting, nakapakinig ka ng salita. Dapat may mangyayari sa buhay mo. Diba namin? Hindi ka tuloy ng follower ng Christ kung walang application sa iyong mga natututuhan. Pwede kang maging magaling sa Bible, pwede kang magaling sa mga doktrina, pwede kang nanalo ka sa mga debate, pero hindi ka bumiksan. Kalami? Karami akong nila, magaling sa debate, magaling sa Bible.
walang bunga. Division pa dinudulot. English na? Yes, it means to follow the preaching. Amen? Ginagawa mo yung preaching. Okay. Ano yung pangalawa? Following a life. Si Christ. How to pray, how to love, ano pa? How to live with humility and meekness. Yung example ng Panginoon, yung kanyang kababaang loob. Hindi ba? In Philippians chapter 2, verse 5 to 9, sabi ba po, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Magkaroon kayo ng pag-iisip na ito may nanay Kristo. Ibalamin, na siya, bagamat Diyos, nakikinig sa akin, hindi niya inaring pananghan ang kanyang pagkapantay sa Diyos. Kundi wag, nagpakababa. Arinig mo? Nagpakababa. Ano ba sa ganun? Nag-ayong alipin, nakitulad sa mga tao at naging masunurin hanggang sa kamatayan doon sa krus. Nagpakababa, nag-ayong alipin. Tingnan siya. Kaya nga, it means, kaya what? It means to follow, it means to follow the life. Yung example ng ating Panginoon Kristo. Tingnan siya. It means, ano yung pangalawa? It means following what? Following what? Life. Sino yung life? Si Christ, hindi ba? Amen? Yung life. Anong klase yung life yun? Basically, abundant. John 10:10, abundant life. Buhay na may kahulugan. Buhay na may halaga. Buhay na may karuturan. Yun yung life na susundan mo. Alam niyo mga isang bagay na ibig kong mapansin nyo sa paligid natin. No? Maraming tao, they don't know how to live a life. Nakikinig ka rin? Maraming tao ngayon, sa kabila ng modern technology, they don't know how to live a life. Nakikinig kayo? Maraming tao hindi masaya. Tama? Hindi masaya. Baka meron siyang lahat. Meron siyang nakasiksik na dalawang tenga, nakasiksik sa ilong, ang cellphone niya, 3. Nakikinig sa akin? Meron pa siya sa bahay, lahat meron na. May backpack, lahat ng laban na. Hindi siya masaya. Di ba alam yun? Sa bahay nga, may mga pag nasira ang wifi, hindi na naman gagawin eh. Diba? Hindi siya masaya. Okay, basa? People don't know how to live a life because of what? The following reason. Ano yung following reason? Ito, no? Ano yung reason? They are following man. They are following friends, barkadas, fake lives of celebrities, kasama naman ng vloggers, na? Ang artista. Okay, ang tawag ko na fake what? Fake lives of celebrities. Kasi, yung mga kinokopy nila, mga napapanood nila, yung ang buhay na nakita mo, fake naman yun eh. Tama ba ako? Hindi naman totoo sila yung gano'n eh. Eh, kung nga, yung mga vloggers na sinusunod mo, hindi naman totoo yung nakikita mo eh. Iba sila dun sa, nakita mo sa Facebook, iba sila sa totoong buhay. Alam mo gano'n, di ba? Are you listening? Any question? So dahil doon, maging yung mga tao, naalala ko lang yung Amerikano na nagkaroon siya. Ang tawag doon sa girlfriend niya yun? Yung girlfriend na papakasalan doon niya? Ang tawag doon?
fiancé. May fiancé siya. Yung Amerikano may fiancé. Sa ilang halos taon silang nag-uusap. Nagpunta ng Pilipinas. Hinahanap yung kanyang fiancé, yung kanyang ditche. O fiancé. Hinahanap niya. Nagkabanggaan sila. Kilala sila ng fiancé. Kaya pinapay ko, hoy! Ako sila. Ikaw ba? Nasyak siya. Iba yung mukha doon sa social media, iba yung mukha sa totoong buhay. Nakikinig sa akin? Totoo, huwag sana nangyari sa atin. Maraming tao, kahit kanilang Kristiyano, they portray themselves in social media as someone totally different online versus in real life. Yung mga tao, alam mo kaya mo yan sa social media. Pero sa totoo, hindi naman, di ba? Yung mga tao na nasa social media, akala mo ba kung saan ba siya nakakarating at kasasawa na kinakain. But in reality, hindi naman totoo. Di ba namin siya? Ano rin eh? Kaya, yun ang sinasabi ko kasi, mahalaga na maging sa social media, first time ka lang makita, alam na ikaw ay Kristiyano. Liwanag ba? Let them know that you are Christian. Let your light so shine before men. Arinig niyo? Arinig? Yung mga nakasama ko, nung pinasa klase, magkakagulis lang din natin, halos 3 buong taon. Pag tinitin lang din yung FB nila, ako natin, mukhang kalimihan, parang hindi mo church. Hindi wala kang makikitang palatanda, Kristiyano, itong mga tao ito. Sabi ko, sana na, naligtas sila. Salamat sa Lord, nakakilala tayo sa Lord. Amen? Meron tayong life na susundan. Meron tayong model, meron tayong good example na ating tutularan. Yun ang ating Panginoon. Yung ating Panginoon Kristo. Kaya, what does it mean to follow the Lord? Yes, it means to follow His preaching. Pangalawa, it means to follow a life. Walang iba kundi ang ating Panginoon. Maliwanag ba sa atin? Amen? Kaya nga kapag ang sinusundan mo, yung mga celebrities, nakikinig ba kayo? No? Hindi mo na lang sarili mo. Marami kang kinilig na following. Huwag makalimutan, what you follow, sino man sinusundan mo, magiging ganun ka. Tama? Kaya minsan, totoo minsan na maraming tao, they don't know how to live a life. Kaya ito lang, binubunga, yes, ang bunga nito, depression, disappointment, confusion. Okay? Pero kung kay Kristo ka susunod, hindi ka maliligaw. Kaya na Lord, ako ang ilaw ng isang libuto. I am the light of the world. Number 2, it means hearing His call. Una, it means following the preacher and his preaching. Number 1 ko, ha? Pangalawa, it means following a life, si Christ, diba? Pangatlo, it means hearing His call. It means hearing His what? Call. Nananawagan siya. Nakita mo? Ano yung kanyang panawagan? Follow, nakapalaw. Follow. Lakas. Follow me. Nananawagan siya.
sarili mo na ikaw ay talagang follower ni Christ. Tingnan mo. Dininig mo ba yung kanyang pagtawag sa iyo? In verse number 19, sabi, follow me and I will make you what? Fishers of men. Follow me. It is hearing his call. No? O nakatingin po yung mga tinawag niya. Tingnan mo po, anong ginawa nila yung tinawag sila? Anong ginawa nila? Ha? Okay, nagsabi pa sila, teka muna. Bukas na ako susunod. Teka muna, tatapusin ko muna ginagawa ko. Yung pa nangyari, verse number 20 ulit, and they straightway what? Left their nets and followed him. 21 to 22, sunod like that. And going on from thence, he saw other two brethren, James the son of Zebedee, and John his brother, in a ship with Zebedee, their father, mending their nets, and he called them, and they immediately left what? Their boat, and their father, and what? Followed him. Agad sumunod. Paliwanag ba? At yung anuman ang ginagawa nila, agad din nila iniwan. Paliwanag ba? Ano yung ilang iniwan nila? Lamba. Next. Ano ba iniwan? Yung bangka. Ay, wala naman mag-swimming. May dalagang lamba. Tama? Meron ka mag-bisita, may dalagang bangka. Bukas duro ako sa'yo. Nakalaman niyo po ibig sabihin? Yung next, naka yung bangka sa laban. Kailangan yung sabihin, yung mga bagay na hindi totally bad. Pero kung magiging pabigat sa'yo, para maging kabakit pa kinabaka, kailangan mo iba. Kaya ka ngayong gabi, may mga nakakabigat ba sa buhay mo kung bakit hindi ka nagiging tapat? Ha? Sa pagtawag sa ilang Diyos. Amen? Huwag ba tayong nakalimutan? Tayo, tinawag ng Lord. Ano ba siya tinawag ng Lord? Kagamit-gamit dito. Ha? Diba? Bilang spiritual abounding. Diba? Hindi yung habang tumatagal, uditi ka pang mawawala. Habang tumatagal, uditi pang mawawala, mabawasan. Habang tumatagal, pasulpus-supot ka na. So, hindi ka nag-aabaw. Nakikinig ka sa akin? Hindi ka nag-aabaw. Wala ka sa layo ng Panginoon. Amen? Dati talaga yung pastor ay talagang yung mga talagang tiwala lang, andun yung sulato, andun yung sila nun, ano na? Amen? Nawala pa. Sa halip na kapag ako, nabawasan pa. Ano yun? Amen? Nung sila tinawag ito, iniwalan ng ba? Hindi na yung nets. Iniwan pa yung bangka. And they follow the Lord. Okay? Sabagat mahirap na naman magpupunta ng Bible study, may dalaga pang bangka. Amen? At meron ka pang dalaga ng lamba at saguan. Ayun din. Okay, guess what? It means hearing what? His call. Okay, pagdinig sa panawagan ng Panginoon. Kasi, nagkapakita po ito, binanggit ko kanina, na talagang kapag ang Diyos ay nagsalita, kapag ang Diyos ay nanawagan, ang kanyang hangat is what? Yung response mo, yung decision mo. Paniwala ba? Sabagat hindi naman mahirap unawain yung pagtawag ng Diyos. Hindi mo mahirap eh. Amen? Sabagat ang Diyos, gusto niyong makaunawa ka. Gusto niyong maliwanagan ka. Kaya kapag siya nagsalita, plain, simple, and what? Doable, madaling gawin yung pinapagawa sa iyo. Anong kailangan lang? Hear, makinig ka, dinggin mo siya. Amen? Amen?
nanay mo na pinapangarap ka, gusto mo ka, anak, naiintindihan mo ba ako? Sabi niya, ang haba-haba lang sinabi ko sa'yo eh. Nakikinig ba? Ano po yun? Nakikinig ka sa akin? Hindi ka dapat magugaling ka sa loob. So bakit yung kanyang guys what? Liwanag. And then plain. In Revelation 3:20, ano sabi ng Lord? Behold, I stand at the door and knock. Narito, ako'y nakatayo sa pinto at tumutuktok. Kita mo? Kung ang sino man ay duminig ng aking tinig at magbukas ng pinto, ako'y papasok sa kanya. Kita mo? At hahapon kasalo niya. At siya'y kasalo ko. Dito maliwanag yung invitation. Salvation, then after that, fellowship. Maliwanag. At maliwanag, ang pintuan na kanyang kinakatok ay hindi pinto ng bahay mo, kundi pinto ng iyong puso o ng buhay mo. Amen? Ibig niya lang naman, maligtas ka. Pangalawa is what? Makipag-fellowship ka na sa Kanya. Huwag ka na mamuhay na hiwalay ka sa ating Panginoon. Diba alam niyo? Amen? Ahapon akong kasalo niya at siya'y kasalo ko. Parang salita, ako, ikaw ay sa akin at ako'y sa iyo. Ayan siya. Lahat ng tumungkap kay Kristo, si Kristo ay nasa Kanya at siya na kay Kristo. John 10:28, wala nang makakaagaw sa kanila mula sa aking kamay. Kasi hearing His call. His call. And then, last, it means allowing a change life. Okay? Ano yung pangalan? It means what? Allowing what? Allowing what? A change. Okay? It means allowing a change. Okay? May magaganap na pagbabago. Di ba? Ibig ng Lord, ibang-iba ka na kaysa sa dati mong buhay. Ito mga di ba? Napasin niyo po siya ng alawin. Nakapakita ito na walang tao na nabago siya ng Lord na salungat sa kanyang kagustuhan. Gusto kanyang baguhin, pero gusto mo ba? Nakikinig sa akin, gusto kanyang baguhin, pero gusto mo ba? Maliwanag ba? Hindi niya ipigilit ang kanyang sarili. Ang maliwanag ba ako? Ipigilit ang sarili niya. Ito mo, yung Revelation 3:20, behold, I stand at the door and knock. If any man hear my voice and open the door. Maliwanag? Maliwanag? Hindi yung kinadyakan yung pito. At kasahan sa puno, kumatok siya. Amen? Kung kumatok, nanuwag, ganoon din siya. Maaaring ngayong gabi ito, hindi ka ba tiyak na pagka ikaw ay namakay sa langit na pupunta, isipin kung sikisik kumakatok at nanawagan. Ang hinihiling niya, pakinggan mo yung kanyang salita at buksan mo ang pinto ng iyong puso. Tangkilin mo siya tagapagligtas. Amen? Kung ligtas ka na, tinanggap mo na siya, ang ibig naman niya is what? Makipag-fellowship ka sa kanya. Ibig niyang sumalo sa iyo at siya'y kasalo mo. Alright? At sa iyong paraan, mayroong pagbabagong maganap sa iyong buhay. Ganyan po. Tapos na ako. Now, yung mga alagad, karamihan na tinawag niya dati ay what? Dati ang trabaho ng mga alagad, ng kanyang pinuntahan, ng karata. Ano sila? Pakalakan, ano sila? Ang trabaho nila? Yes, mangingisda ng isda. Ito mo? Pero ang laki ng naging bago. Dati isda ang inuhuli, sumunod is what? Tao na. Diliwanag ba? Tao
pagkaon na. Alright? Ang iba, karpintero. Tama? Tagapag-build ng bahay. Tama? Tagapag-repair ng bahay. Pero ngayon is what? Nagbibuild ng buhay at nagre-repair ng buhay. Ang iba ba? Si Luke, ay ba? Ano ba ni Luke? Ni Lucas? Doktor ng katawan. Tama? Tama? Nung Marikas naging doktor ng what? Is ng karuluan. Kaya nga, to follow Christ means allowing a change na magaganap sa buhay mo. I really believe, no? Na hindi po pwedeng mangyari na ang tao ay manig kasi walang magaganap sa kanyang manig. Alin na talagang hindi pwedeng walang magbabago kapag totoo ang naging kaligtasan. Alright? Kakatawa ang Panginoon, mananawa ka ng Panginoon, mag-i-invite ng Lord para sa iyo. In Philippians chapter 1, bigyan ko na ilan talaga. Philippians 1:16 po. Dito makikita mo na ang ligtas, ang Diyos kumikilos sa Kanya. Ayan. Sabi ni Pablo, ano kayo? Pakilakas. Ako'y may lubos na pagkakatiwala sa bagay na ito, na ang nagpasimula sa inyo ng mabuting gawa, lulubusin hanggang sa araw ni Kristo. Ito mo. Now, sino nagpasimula? Si Kristo. Siya na magtatapos. Amen? Wala sa inumpisahan na hindi na tinapos. Amen? Inumpisahan ka niya, tatapusin ka niya. Alright? May magganap. Ay, tulutan mo lang siya. Amen? Mag-submit ka lang. Mag-surrender ka lang. May magaganap. Higit pa sa inyo inaakala. In Hebrews chapter 13, 20 hanggang 21. Hebrews 13, 20 to 21. Alright. Ngayon, ang Diyos ng kapayapaan na muling nagdala mula sa mga patay sa dakilang pastor ng mga tupa sa pamamagitan ng dugo ng walang hanggang tipan sa makatuwid ang Panginoon nating si Jesus. Even 21. Ay pakasakdalin niya kayo sa bawat mabuting gawa upang gawin ang kanyang kalooban na gawin sa atin ang nakalulugod sa paningin niya sa pamamagitan ni Jesucristo na mapasa Kanya ang kaluwalhatian magpakailanman siya nawa. 22. Kaya datapat ipinamamahid ko sa inyo, mga kapatid, na inyong pagtiisan ang salita iniaral sa pagkalib, sinunatan ko ng ilang salita. Kita niyo? Siya ang magpapasakdal sa inyo. Siya ang patuloy na gagawa sa inyo hanggang sa araw ni Kristo. Nakikinig sa akin? Remember yung 2 Corinthians 5:17? Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. Kaya, kung ang sino man ay paras, kung ang sino man ay nakal, Kristo, siya ay bagong nilalang. Ang mga dating bagay, nagsilipas na, narito sila ipawang naging bago. Kita mo? Yan ang sumusunod kay Kristo. Ha? Amen? Amen? Nagbibigay ng, nagpapaubaya. Ha? Na ang Diyos ay gumawa sa kanya ng malaking pagbabago. Yan kay Kristo. Right? Ha? Kaya ngayong gabi, ikaw nga, yes. Ngayong gabi, yes. Tinanong ko siya, mananampalataya ka, pero tagasunod ka ba? Maliwanag ba? Tagasunod ka ba? Kaya ko bang sabihin ngayong gabi, Lord Jesus, ikaw ang sinusundan ko. Ako ay follower mo. Ako ay disciple mo.
Ganun po sabihin niyo. Tumayo po tayong lahat. Dahil ang Diyos aming Ama,